Ano ho ang kahulugan nito? Ito pong, yung sa pangkalahatang pumuna ano, kumbaga sa national kapag ho ninyo tinali na, ang mas malaki pa ho ang tiwala ng inyong na-survey sa dating pangulo kumpara sa nakaupong presidente at maging sa vice president po din, ang laki din po ng so far ho ng kanyang agwat dito po sa nakaupong presidente. Siguro yung isang kahulugan niyan ay merong hindi nasisiyahan ang mamamayan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Hindi rin nila nagugustuhan ng kanyang ibang ginagawa na maaring pinananagot kung kaya't hindi siya pinagkakatiwalaan ng karamihan ng mga Pilipino. Although bumaba na ito, Ted, no? Dati mayorya yan nung Marso, ngayon ay 4 sa 10 na lang na Pilipino nagsasabing hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Nangangahulugan ho ba mas gumanda pa ito kumbaga? Nag-improve na kung ikukumpara nung March 2025 survey kasi noon parang 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. Alright. Sir, ito hong undecided, ano po, dito nga po sa hinimay-himay na resulta nito, po, sa buong Pilipinas, yung undecided po, no, para kay Pangulong Marcos 27, kay VP Sara 25 and 20 kay Pangulong Duterte. Ano ho kaya itong ano ang factor dito na bakit malaki pa rin po yung undecided? Well, ito yung siguro pag sinabi nating undecided, ito yung bahagi ng ating sambayanan, masasabi nating hindi nila mailagay kung sila ba ay magtitiwala o hindi nagtitiwala sa mga personalidad na ito. Maaring sa palagay nila ay yung kaguluhan sa politika ay parang wala na silang magagawa. Hindi sila papanig sa sino man. At ito yung mga grupo na maaring pagsimulan ng anumang maaring i-organisa, no, sa anumang pagkilos ng ilang mga grupo sa ating lipunan.